Ang mga salaming pinto ng luxury car dealership ay dahan-dahang bumukas ng may mahinang hiss, naglalabas ng malamig na hangin at amoy ng pinakintab na katad. Sa loob, mga hanay ng makikinang na sasakyan ang nakatayo ng proud sa ilalim ng spotlights. Mga sleek na Ferrari, malalakas na Lamborghini at custom na Bentley na bulong-bulong ng yaman at prestihiyo. Mga customer na naka-designer suites at kumikinang na alahas ang naglalakad sa showroom, ang usapan nila puno ng status at presyo. At saka, tahimik na pumasok si Manny Pacquiao. Hindi siya naka-flashy, simpleng polo shirt lang, jeans, at sneakers. Kasama niya ang asawa niyang si Jinky, hawak ang maliit na purse, effortless ang kagandahan pero understated. Sa mata ng hindi nakakakilala, parang ordinaryong mag-asawa lang sila. Baka mga curious na turista na dumadaan. Walang entourage, walang press, walang flashing cameras, si Manny lang, si Jinky, at ang kanilang shared smile habang pinapanood ang kagandahan ng showroom. Sa likod ng polished counter, napansin ng isang yaong saleswoman ang pagpasok nila. Tumingin siya, bahagyang naningkit ang mata nang makita ang simpleng damit nila. Walang gaanong iniisip, ibinalik niya ang atensyon sa isa pang customer, isang matangkad na lalaki na naka-tailored suit, iniisip na siya ang mas malamang na magpapasara ng sale. Dahan-dahang lumapit sina Manny at Jinky sa isang stunning black Ferrari. Nanatili ang tingin ni Manny sa curves ng kotse, sa precision ng engineering, sa shine na nagsasalita ng power at bilis. May binulong siya kay Jinky, na mahinang tumawa, ang kamay niya ay humaplos sa kanya. Sa wakas, lumapit si Manny sa saleswoman ng magalang. "Excuse me," sabi niya sa malumanay na boses. "Pwede mo bang ipaliwanag ng higit pa ang modelong to?" Umiti ang saleswoman ng pilit, pero may bahagyang edge ng pagwawalang bahala ang tono. "Sir, sobrang mahal po ng mga kotse na iyan. Baka mas comfortable kayo sa pre-owned section namin. Nandyan lang sa likod." Natigilan ang ngiti ni Jinky. Namula ang pisngi niya sa hiya nang marinig ng ilang customer sa paligid at nagpalitan ng amused na tingin. Pero si Manny hindi nawala ang composure. Tumango lang siya, lumipad ang labi sa kalmado, halos alam ng ngiti. "Salamat," sabi niya ng mahina, lumayo para tingnan ulit ang Ferrari. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi siya nagmalaki. Pero sa katahimikan na yon, sa pasensya na yon, may nag-uumpisang umusbong. Isang bagyo na walang handa sa dealership na iyon. Nakaranas ka na ba ng hindi patas na pagusga base lang sa itsura mo? Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. At tandaan, minsan ang pinakatahimik na tao ang may pinakamalakas na sorpresa. Subtle pero masakit ang tension sa dealership. Hinila ni Jinky nang mahina ang sleeve ni Manny, binulong. "Tara na lang, Manny. Baka hindi niya alam kung sino ka." Umiling si Manny, hindi nawawala ang ngiti. "Okay lang," sabi niya ng mahina. Minsan, nakikita lang ng tao ang gusto nilang makita. Samantala, ibinalik ng saleswoman ang buong atensyon sa suited man na kanya kanina. Tumawa siya ng medyo malakas sa biro nito, ipinakita ang brochures, itinuro ang custom features, at ipinaliwanag ang financing options. Halos theatrical ang enthusiasm niya, malaking kontrast sa malamig na tono na ginamit kay Manny kanina. Mag-isa na naglakad sina Manny at Jinky, pinapanood ang luxury cars ng walang tulong. Yumuko si Manny para silipin ang interior ng bright red Lamborghini Aventador, hinaplos ng mahina ang frame. Sumunod si Jinky, pero kita sa mata niya ang discomfort. Paminsan-minsan, napapansin niyang nakatitig sa kanila ang mga tao, hindi sa kotse kundi sa kanila. May nagbubulong, halatang naaaliw sa ordinaryong itsura ng mag-asawa na ini-ignore sa ganoong karangyaan. May isang lalaki na tumawa ng dumaan. Hindi yata para sa kanila tong showroom, bulong niya sa asawa, malakas na narinig ni Jinky. Lalong lumalim ang hapdi ng kahihiyan. Pero nanatiling kalmado si Manny. Mas mahirap na ring na pinasok niya kaysa rito. Championship fights, matitinding political battles, paghatol ng milyon. Hindi siya magugulat sa dismissal ng isang saleswoman. Pero alam ni Jinky ang asawa niya. Nakikilala niya ang kislap sa mata nito, ang ibig sabihin ay hinahayaan niyang mag-unfold ang sandali, naghihintay ng tamang oras para kumilos. Sa mismong sandaling iyon, napansin ng isa pang sales associate, isang matandang lalaki na may mainit na ngiti ang mag-asawa. Lumapit siya ng magalang. "Good afternoon.
Interesado po ba kayo sa alinman sa models namin ngayon? Magalang at walang paghatol ang tono niya. Bago pa makasagot si Manny, sumulpot ang yaong saleswoman, kita ang irritation sa mata. Huwag mo nang sayangan ng oras, bulong niya pero narinig nila pareho. Browsing lang yan. Hindi nila afford yung mga model na yan. Nagulat ang matandang associate, halatang nahiya sa sinabi ng kasamahan. Namula ulit si Jinky, humigpit ang hawak sa strap ng purse. Pero si Manny, tumawa lang ng mahina, halos naaaliw. Lumapit siya sa matandang salesman at tumango. Actually, sabi ni Manny ng kalmado, gusto naming mas tingnan ng mabuti tong Ferrari, kung pwede mong ipakita. Nagliwanag ang mukha ng matandang associate. Siyempre po, sir. Ikalulugod ko po. Itinuro niya ang sleek black Ferrari. Ang modelong to ay isa sa pinaka-exclusive namin, may top speed na halos walang makakatalo sa kalsada. Habang nagsasalita ng may passion ang associate, nakinig ng mabuti si Manny, nagtatanong ng thoughtful na tanong. Hindi siya nagpapatunay ng kahit ano. Hindi pa. Pero bawat salita, bawat tinginan nila ni Jinky, may bigat na hindi binibigkas. Ang yaong saleswoman, nakatayo pa rin malapit, nag-roll ng mata at bumulong tungkol sa pag-aaksaya ng resources. Hindi niya alam na napapansin na ng ibang customers, hindi lang ang quotes, kundi ang dismissive na ugali niya. Ang susunod na gagawin ni Manny ay babaligtarin ang buong dealership. Kung nai-underestimate ka na o na-dismiss ng hindi patas, mag-drop ng sa comments. Binabasa namin lahat yan. At kung nag-enjoy ka sa story na to, siguraduhin mong i-hit mo ang subscribe button para hindi mo miss ang susunod. Pinangunahan ng matandang associate sina Manny at Jinky patungo sa Midnight Black Ferrari. Kumikinang ang curves nito sa ilalim ng bright lights, parang nag-uutos ng atensyon kahit walang roar ng engine. Hinaplos ni Manny ng mahina ang hood, parang hinahangaan ang masterpiece kaysa possession. Ito po ang isa sa pinakamalakas namin, paliwanag ng associate ng may genuine enthusiasm. Handcrafted interior, twin-turbo engine, 0 to 6 na po sa wala pang 3 seconds. Kakaunti lang ang nakakakuha ng pagkakataong magkaroon nito. Tumango si Manny, nagtatanong ng simple pero matatalim na tanong tungkol sa maintenance, performance, at customization. Ang kalmado at thoughtful na interest niya ay malaking contrast sa dismissive na tawa ng yaong saleswoman sa kabilang dulo. Nakahover pa rin siya malapit, nagpapanggap na nag-aayos ng brochures, pero halatang nakikinig. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng smog na tingin, parang sinasabi ng walang salita, bakit niyo inaaksaya ang oras ng lahat? Nahihirapan si Jinky. Binulong niya, Manny, baka talaga dapat na tayo umalis. Hindi sulit to. Umiling si Manny, umingiti. Pasensya, bulong niya. Minsan, ipinapakita ng tao ang totoong sarili nila kahit hindi tayo nagsalita. Nang buksan ng associate ang pinto ng Ferrari para maupo si Manny sa loob, may maliit na grupo ng customers na nagsimulang magtipon sa malayo. May nagsimulang magbulungan, naguguluhan sa kalmadong presensya ng lalaki. Hindi siya mukhang stereotypical billionaire customer. Walang gold watch o flashy designer suits. Pero may kakaibang confidence siya, tahimik, hindi natitinag, na nakakaagaw pansin. Nang maupo si Manny sa driver's seat, ngiti ang matandang salesman. Bagay na bagay kayo sa upuan na yan, sir, parang ginawa para sa inyo. Tumawa si Manny. Komportable nga. At saka, casual na tanong, kung gusto kong bayaran to ng cash, gaano kabilis ma-deliver? Parang kidlat ang mga salita sa kwarto. Nanlaki ang mata ng associate. Cash po, sir. Siyempre po, immediate delivery po possible. Naririnig ng yaong saleswoman, tumawa siya ng malakas. Matalim, sarcastic na tawa. Cash. Seryoso po kayo, sir. Sa lahat ng respeto, mas mahal pa tong kotse kaysa sa bahay ng iba. Hindi pwedeng basta-basta pumasok at bilhin agad. May ilang customer sa malapit na kumunot sa kilay sa arrogance niya. May bumulong, hindi niya alam kung sino iyon, no? Tumingin si Manny sa saleswoman, kalmado ang mukha pero matatag ang mata. At ano ang nagpapasiguro sa'yo? Ngumiti siya ng mayabang. Kasi kilala ko ang tipo. Mga katulad niyo pumapasok para tingnan, hawakan, baka managinip pa. Pero ang mga buyer, iba ang itsura. Hindi sila dumadating na plain clothes, walang assistant, walang appointment.
Ang yabang sa boses niya ay nagpabukas ng galit kay Jinky. Gusto niyang sumagot, pero hinawakan ni Manny ng mahina ang braso niya, senyas na siya ang bahala. Halos magpanik ang matandang salesman. Pasensya na po, sir. Hindi po ganito ang trato namin sa customers. Umiti si Manny ng magalang. Walang galit. May kanya-kanyang paraan ang tao ng pagtingin sa mundo. Pero ang sinabi niya sunod ay nagpatahimik sa buong showroom. Siguro oras na para ipakita ko kung sino talaga ako. Tumaas ang kilay ng yaong saleswoman. O at sino naman yon? Sa sandaling yon, may customer sa karamihan na napahalinghing. Nakilala niya agad si Manny at napasigaw, "Wait, hindi ba iyon si Manny Pacquiao, ang senador, ang world champion boxer?" Nagliko ang mga ulo, lumabas ang phones, kumalat ang bulungan tulad ng apoy sa showroom. Si Manny Pacquiao. Hindi nga. Siya iyon. Ang boxing legend. Natigilan ang smirk ng yaong saleswoman, nanlaki ang mata sa shock. Tumingin siya kay Manny, sa crowd, sa matandang salesman, na pagtanto ng may takot na nainsulto at na-dismiss niya ang isa sa pinakarespetadong tao sa mundo. Dahan-dahang tumayo si Manny, ngayon ay parang tawering ang presensya niya, kahit kalmado pa rin ang boses. Sabi niya simple. Manny Pacquiao ang pangalan ko. At sa instant na yon, nagbago ang buong kwarto. Nakaranas ka na ba na husgahan base lang sa itsura, tapos biglang ma-shock ang lahat sa katotohanan? Ay share mo sa comments ang naramdaman mo. Gusto naming marinig ang experiences mo, at huwag kalimutang i-like ang video kung nandito ka pa, kasi ang susunod ay magpapatahimik sa'yo. Hindi na basta-basta bulungan ang showroom. Electric na ito, puno ng murmurs, camera clicks, at astonished whispers. Ang pagkaalam na si Manny Pacquiao, ang boxing legend, philanthropist, senador, ay nakatayo doon ay nagpalit ng buong atmosphere. Tumuwid ang matandang salesman, halatang proud na siya ang tumutulong kay Manny. Samantala, pinutla ang mukha ng yaong saleswoman. Nawala ang smug smirk na palitan ng panik. Nagbulol siya. Sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam. Pero hindi siya tiningnan ni Manny. Matatag ang tingin niya sa Ferrari, parang tinitimbang ang higit pa sa horsepower at design. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pagbili ng kotse. Naging test na ito ng pasensya, dignidad, at kapangyarihan ng humility. Lumapit si Jinky. Napakita mo na ang punto mo, Manny. Tara na. Umiling si Manny ng mahina. Hindi pa. Nilinaw ng matandang salesman ang lalamunan, gustong ibalik ang order. Elvis Pacquiao, kung gusto po ninyo, pwede po naming i-arrange ang private room para pag-usapan ang options ng walang distraction. Tumingin siya ng matalim sa yaong uman, pero itinaas ni Manny ang kamay. Hindi na kailangan. Dito dapat mangyari tong moment na to. Dahan-dahang lumingon siya, kalmado ang boses pero may bigat na nagpatahimik sa buong palapag. Sa buong buhay ko, tinitingnan ako ng tao at nakikita lang nila ang gusto nilang makita. Mahirap na batang galing probinsya, maliit, mahina, walang pinag-aralan para makasama sa mga champion. Alam ko ang pakiramdam na husgahan bago pa mabigyan ng pagkakataon. Nakinig ang crowd, nakabighani, tumingin siya diretso sa yaong saleswoman, nakayuko ang ulo nito, namumula sa hiya. Nakita mo akong pumasok at napagdesisyonan mong hindi ako katumbas ng oras mo. Naniniwala kang ang yaman ay nasa fancy suites at malakas na galaw lang. Pero hayaan mo akong sabihin sa'yo. Lumapit siya, matatag ang boses. Ang tunay na halaga hindi nasa damit, kotse o relo. Nasa mga pinipili nating gawin, sa respeto na ipinapakita natin, at sa buhay na naaantig natin. Mas malalim ang hiwa ng mga salita kaysa sa anumang sermon. Namuo ang luha sa mata ng yaong uman. Lumipat si Manny pabalik sa Ferrari, saka tumingin sa matandang salesman. Sir, mula umpisa, trato mo ako ng may kabaitan. Mas nagsasalita yon tungkol sa'yo kaysa sa kahit ano. Yumuko ng mahina ang matandang lalaki. Salamat po, Elvis Pacquiao. Karangalan po to. Bigla lumapit ang yaong uman, nanginginig ang boses. Elvis Pacquiao, pakiusap po. Hindi ko po sinasadyang i-disrespect kayo. Mali po ako. Hinihingi ko po ang tawad. Lahat ng mata kay Manny. Ano ang gagawin niya? Magagalit ba?
Humilya ba siya tulad ng ginawa sa kanya? Tiningnan niya ito ng matagal. At sa sorpresa ng lahat, ngumiti siya. Tinatawad kita, sabi niya ng mahina. Pero ang tawad hindi nag-i-erase ng aral. Tandaan mo tong araw na tutuwing makakakita ka ng bagong tao. Tratuhin mo bawat isa ng may dignidad, kahit sino pa sila, dahil hindi mo alam kung sino ang nakatayo sa harap mo. Puno ng luha ang mata ng saleswoman. Tumango siya, hindi makapagsalita. Sumabog ang palakpakan ng crowd. Hindi para sa Ferrari, hindi para sa dealership, kundi para sa grace ni Manny. Tapos, parang walang anuman, tumingin si Manny sa matandang salesman ulit. Bibilhin ko. Cash. Pero ikaw lang ang bahala sa sale. Halos matumba ang matandang lalaki sa sobrang overwhelmed. Ako po. Naman po. Salamat po, sir. Kinuhanan ng phones ang bawat sandali. Ang humility ni Manny, ang kahihiyan ng saleswoman, at ang shocking twist ng pagbili ng Ferrari cash, pagkatapos na ituring na walang-wala. Pero para kay Manny, hindi tungkol sa kotse. Tungkol ito sa pagpapakita sa mundo at sa batang babae na ang dignidad, pasensya, at respeto ay mas malakas kaysa sa yabang. Nang lumabas sina Manny at Jinky sa showroom, naghiwalay ang crowd para sa kanila na parang royalty. May nagbulungan, may nagpalakpak, may nagbigay ng blessings pa. Nanatili ang yaong saleswoman sa counter, nanonood sa pag-alis nila, mabigat pero nabago ang puso. Hindi lumingon pabalik si Manny. Hindi niya kailangan. Nakasulat na ang aral sa memorya niya magpakailanman. Kung ikaw si Manny, ano ang gagawin mo? Aalis ka ba galit o tatawad? Sabihin mo sa comments. Baka ma-surprise mo rin ang iba. At kung na-inspire ka sa grace ni Manny, huwag kalimutang i-like ang video. Marami pa tayong twists, kaya panoorin mo hanggang dulo. Ang ungol ng engine ng Ferrari ay umalinggaw sa kalye, habang nagmamaneho palayo sina Manny at Jinky, iniwan ang dealership na parang nabaling bubuyog. Pero sa loob, nagsisimula palang kumalat ang kwento. Sa loob ng ilang minuto, may ilang customers na nag-upload ng clips sa social media. Ang thumbnails ng video ang nagsasabi ng kwento bago pa ang caption. Saleswoman ignores Manny Pacquiao. Big mistake. At Pacquiao humiliates luxury car dealership with classy response. Kinaumagahan, viral na ang video. Milyon-milyon ang nanood sa footage ni Manny na kalmadong kinakausap ang yaong saleswoman, tinatawad siya, at binili ang Ferrari cash. Sumabog ang comment sa admiration. Kaya siya legend. Hindi lang sa ring kundi sa buhay. Ang humility laging nananalo sa arrogance. Life lesson iyan na hindi niya makakalimutan. Samantala, mabigat ang hangin sa dealership. Emergency staff meeting ang tinawag ng manager. Nakaupo ng tahimik ang yaong saleswoman, nakayuko, habang nakatayo sa sulok ang matandang salesman, halos nahihiya sa sudden spotlight. Matigas ang boses ng manager. Naiintindihan ba ninyo kung ano ang nangyari kahapon? Naiintindihan ba ninyo kung gaano kalaki ang damage nito sa brand natin? Si Manny Pacquiao ay isa sa pinakarespetadong atleta at public figure sa mundo. Sa halip na tratuhin natin siya ng may dignidad, ininsulto natin siya sa mismong showroom natin. Itinuro niya diretso ang yaong uman. Ikaw sana natuto ka. Nilunok niya ng mahirap, nanginginig ang boses. Hinhusgahan ko po siya base sa itsura. Akala ko hindi siya seryoso sa pagbili. Mali po ako. Sobrang mali. Huminga ng malalim ang manager. Hindi lang to tungkol kay Manny Pacquiao. Tungkol to sa bawat taong pumasok sa pinto na to, hindi mo alam ang kwento nila. Hindi mo alam ang struggles nila. Hindi mo alam ang achievements nila. Bawat customer deserves respect, bumibili man ng Ferrari o tingin-tingin lang. Sa wakas nagsalita ang matandang salesman, kalmado pero matatag. Sa lahat ng respeto po, sir, hindi lang aral kay saleswoman ang ginawa ni Manny Pacquiao. Paalala po yon sa atin lahat kung bakit dapat laging una ang respeto. Tahimik ang kwarto. Tumango rin ng dahan-dahan ang manager. Tama ka. Sana maging turning point to para sa atin lahat. Kalaunan ng hapong yon, mag-isa ang yaong saleswoman sa employee lounge. Paulit-ulit sa isip niya ang salita ni Manny. Tandaan mo tong araw na tutuwing makakakita ka ng bagong tao. Naisip niya kung paano niya ito na-dismiss,
kung paano siya nag-assume base sa napakakaunti. At naisip niya kung paano sumagot si Manny, hindi galit, hindi humiliation, kundi tawad. Namuo ang luha. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may nag-shift sa loob niya. Sa mismong sandali, nag-buzz ang phone niya, notification, ang viral video. Binuksan niya, nakita ang sarili sa screen bilang pinakamasama niyang bersyon. Masakit ang hiya, pero nanood siya hanggang sa marinig ulit ang kalmado, matatag na salita ni Manny. Pagkatapos ng video, bumulong siya sa sarili, magiging mas mabuti ako. Pangako. Samantala, nasa bahay si Manny, hindi naapektuhan ng social media storm. Para sa kanya, hindi tungkol sa pag-viral. Hindi tungkol sa pagpapatunay. Simples lang, pamumuhay base sa principles na pinaniniwalaan niya, respeto, humility, kabaitan. Pero napansin ni Jinky ang mahinang ngiti niya nang magbasa ng ilang comments online. Lumapit siya at biniro. So, viral sensation ka na naman, this time walang suntok na ginamit. Tumawa si Manny. Minsan, ang pinakamalakas na suntok hindi saring itinapon. Nagtawanan ang mag-asawa, pero nanatiling mabigat ang puso ni Manny sa reflection. Naisip niya ang maraming tao na hinuhusgahan araw-araw ng hindi patas. Mga walang pagkakataong magpatunay. Alam niyang mas malaki ang kwento niya kaysa sa kanya. Sa pagtatapos ng linggo, hindi na lang viral clip ang insidente. Naging talking point na ito sa mainstream media. Replay ng video sa morning shows. Pinuri ng commentators ang humility ni Manny. Mga headline tulad ng, Manny Pacquiao teaches luxury dealership the true value of respect. From boxing ring to life lessons, Pacquiao's viral encounter. Baha ang tawag sa dealership. May nagtawag para ipahayag ang disappointment, may iba para sabihing hindi na sila bibili sa lugar na ganoon ang trato sa customer. May naglakad pa papasok lang para asarin ang staff. Ingat, baka may iba pang legend ang i-ignore nyo. Alam ng manager na kailangang magbago. Tinawagan niya personal si Manny. Ms. Pacquiao, gusto ko pong humingi ulit ng tawad, hindi lang bilang manager, kundi bilang tao. That day, nabigo kaming itaguyod ang respeto na deserve ng bawat isa. Mas malaki pa ang grace na ipinakita nyo kaysa sa deserve namin. Kalmado at matatag ang boses ni Manny. Pinahahalagahan ko ang tawad nyo. Ang mahalaga ngayon, hindi na maulit to sa kahit kanino. Tumango ang manager kahit hindi nakikita. Nagdesisyon po kami na magkaroon ng mandatory training para sa lahat ng employees, hindi lang customer service, kundi humility. Gagamitin po namin ang example ninyo kung okay lang po. Tumawa ng mahina si Manny. Kung makakatulong ang kwento ko kahit sa isa lang, okay lang sa akin. Samantala, hindi makatakas ang young saleswoman sa bigat ng pagkakamali. Saan man siya pumunta, nakikilala siya bilang babaeng nag-ignore kay Manny Pacquiao. Noong una, parang hindi makayanan. Pero habang binabasa niya ang comments online, napansin niya, hindi lahat malupit. May nagsabi, ako rin noon katulad niya, masyadong mabilis maghusga. Ang sagot ni Manny ang nagturo sa akin na mag-slow down. May nagsulat, lahat tayo nagkamali. Ang mahalaga kung magbabago ba tayo pagkatapos. Na-realize niya na kahit public ang pagkakamali, public rin ang paglago niya. Sa halip na magtago, niyakap niya ang aral. Sa susunod na weekend, dumalo siya sa unang training session ng dealership. Tinawag siya ng manager na tumayo at i-share ang experience. Nervous pero determined, nagsalita siya. Hinhusgahan ko ang isang tao base sa itsura. Yung taong yon pala ay isa sa pinakarespetadong sa mundo. Pero ang pinakanakahiya sa akin hindi ang fame niya. Kung paano siya naging mabait nung pwede niya akong pahiyain. Mas maraming respeto ang ibinigay niya kaysa sa ibinigay ko sa kanya. Ayaw kong makalimutan yon. Tahimik ang kwarto. May tumango, may nahiya, pero lahat nakinig. Nang maupo siya, may bumulong ang coworker, ang tapang nun. Respect. Sa unang pagkakataon mula sa insidente, umiti siya. Sa bahay, nanonood si Manny kasama ang anak sa news coverage. Tumingin ang anak. Papa, bakit hindi ka nalang umalis na galit? May karapatan ka naman. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat ng anak. Kasi hindi binabago ng galit ang tao, pero minsan ang kabaitan. Naisip yon ng bata, seryoso ang mukha. Sa kangiti.
Kaya mas malakas ang kindness kaysa suntok. Tumawa si Manny. Sa ilang laban. Sa pinakamahalagang laban, lagi. Kung naniniwala kang mas malakas ang kindness kaysa galit, ay type mo ang respect. Kasi sa huling bahagi, makikita mo kung paano nag-create ng impact ang maliit na act of humility ni Manny na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ni Manny Pacquiao sa luxury car dealership ay naging global lesson mula sa viral headline. Hindi lang tungkol sa isang taong ini-ignore. Tungkol ito sa paano natin tratuhin ang isa't isa kapag akala natin walang nakatingin. Walang choice ang dealership kundi mag-adapt. Naglagay ng bagong poster sa showroom. Every guest deserves respect. No exceptions. Ang dating stiff at formal na staff, ngayon ay mainit ang bati sa lahat, nakasuit man o nakaslippers. At sa likod ng mga pagbabagong iyon ay ang tahimik na etyo ng isang simpleng encounter. Pero ang tunay na pagbabago nangyari sa loob ng tao. Ang young saleswoman, dating nahiya at napahiya, ngayon ay naging boses ng honesty. Inamin niya openly ang pagkakamali at sa paggawa noon, binigyan niya ng permiso ang iba na aminin din ang sa kanila. Mali ako, sasabihin niya. Pero ayaw kong manatiling mali. Tumama ang mga salita. Mga customer na dating nagro-roll ayes sa car dealerships, ngayon ay umaalis na impressed. May iba na rito. Samantala, nagpatuloy si Manny sa routine, training, family time, charity work. Hindi niya ini-focus ang insidente, pero bumabalik ito sa kanya sa hindi inaasahang paraan. Isang umaga habang nagjo-jog, may stranger na huminto sa kanya. Senator Pacquiao, sabi nito ng bahagyang hingal. Nakita ko po ang video sa dealership. Pinakita ko sa mga anak ko. Nagbago ang pagtrato nila sa mga tao sa school. Salamat po. Mumiti si Manny ng mahina, yumuko at nagpatuloy sa pagjog. Para sa kanya, mas mahalaga yon kaysa anumang luxury car. Hindi nagtagal, ginamit na ang kwento sa schools, churches, at community teachings. Tinatanong ng teachers ang students, i-ignore mo ba ang isang tao base lang sa damit? Tandaan mo ang nangyari kay Manny Pacquiao. Naging higit pa sa chismis. Naging example. Isang gabi, inimbita ng dealership si Manny at pamilya pabalik, hindi para mamili, kundi para magsalita. Ipinakilala siya ng manager sa mga employees at guests. Ang lalaking to ang nagpakita na ang greatness hindi nasa yaman, kundi sa humility. Ngayong gabi, nandito siya hindi bilang customer, kundi bilang guro. Lumapit si Manny, hawak ang mic. Tiningnan niya ang staff, ang saleswoman na dating nag-dismiss sa kanya, ang curious na audience. Simple ang salita. Ang fame nawawala. Ang pera nawawala. Pero ang paano mo tratuhin ang tao, yon ang nananatili. Hindi mo alam kung sino ang pumasok sa pinto mo. Pero higit sa lahat, hindi mo alam kung ano ang daladala nila sa puso. Bigyan mo sila ng kabaitan, baka bigyan mo sila ng pag-asa. Sumabog ang palakpakan. Pinunasan ng saleswoman ang luha. Pagkaalis ni Manny at pamilya, malinaw, hindi na tungkol sa dealership lang. Tungkol na ito sa pagbabago ng pananaw sa respeto, hindi base sa itsura, kundi utang na loob sa bawat tao. At habang lumalabas si Manny sa night air, hinila ng anak ang sleeve. Papa, ngayon hindi lang dealership ang tinuruan mo. Ang mundo. Mumiti si Manny ng mahina. Kung ganon, sulit. Mga kaibigan, kung naantig ang puso mo sa kwentong to, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. At huwag kalimutan, i-like ang video, i-share sa may kailangang makarinig nito, at i-subscribe para hindi mo miss ang bukas na inspiring story. Kasi minsan, isang simpleng act of humility ang magpapalaki ng lahat.